Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, bahagi ng Ministerial Studies tungkol sa pamumuno. Ang biblical na pundasyon ng pamumuno. Ang pamumuno ay bahagi na mula pa noong una ng walang hanggang layunin ng Diyos. Bago pa man nagkaroon ng mga kaharian, pamahalaan, iglesia, o organisasyon, itinatag na ng Diyos mismo ang prinsipyo ng pamumuno bilang pagpapahayag ng kanyang banal na kaayusan at mapagmahal na kalinga sa nilikha. Mula sa mga unang kabanata ng Genesis hanggang sa mga huling pahina ng pahayag, ipinapakita ng Biblia na ang pamumuno ay hindi lamang imbensyon ng tao kundi isang banal na tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa mga lalaki at babae na kusang loob na nagpapasakop sa kanyang awtoridad. Sa mundo ngayon, ang pamumuno ay madalas na sinusukat sa kapangyarihan, katanyagan, impluwensya, kayamanan, katayuan, o tagumpay. Maraming teorya ng pamumuno ang nakatuon sa pagkamit ng awtoridad, pagpapataas ng pagiging produktibo, pagbuo ng matagumpay na organisasyon, o pag-uudyok sa mga tagasunod. Bagaman ang mga pamamaraang ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw, ang biblikal na pamumuno ay naiiba ng lubusan. Itinuturo ng kasulatan na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos, pagsunod sa kanyang salita, pagmamahal sa kapwa, at tapat na pagtupad sa kanyang mga layunin. Ang mga pinuno ng Diyos ay hindi tinatawag upang mamayani sa iba kundi upang paglingkuran sila ng may pagpapakumbaba, karunungan, habag, at katapatan. Ang pinakadakilang huwaran ng pamumuno ay matatagpuan kay Hesukristo. Bagaman siya ang walang hanggang anak ng Diyos at hari ng mga hari, siya ay nagpakumbaba, kinuha ang anyo ng isang alipin, at ibinigay ang kanyang buhay bilang hain para sa sangkatauhan. Ipinahayag ni Jesus sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 42 hanggang 45, KJV. Datapwat hindi gayon sa inyo, kundi ang sinumang mag-ibig maging dakila sa inyo, ay magiging lingkod ninyo, at ang sinumang mag-ibig na maging una sa inyo, ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at magbigay ng kanyang buhay na pangtubo sa marami. Binibigyang kahulugang muli ng mga salitang ito ang kadakilaan. Sa kaharian ng Diyos, ang pamumuno ay sinusukat hindi sa kung gaano karaming tao ang naglilingkod sa pinuno, kundi sa kung gaano katapat na naglilingkod ang pinuno sa Diyos at sa kapwa. Sa buong biblical na kasaysayan, patuloy na pumipili ang Diyos ng mga pinuno batay sa kanilang puso at hindi sa panlabas na kwalifikasyon. Sumunod si Noe sa Diyos sa panahong marumi ang salinlahi. Ipinakita ni Abraham ang pananampalataya nang sundin ang tawag ng Diyos patungo sa hindi tiyak na dako. Inakay ni Moises ang Israel ng may pagpapakumbaba at pag-asa sa Panginoon. Buong tapang na pinagkatiwalaan ni Josue ang mga pangako ng Diyos. Hinukuman ni Deborah ang Israel ng may karunungan at katapangan. Si David, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ay nagsikap na makuha ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsamba. Muli itinayo ni Nehemias ang Jerusalem sa pamamagitan ng panalangin, pangitain, at pagtitiis. Inalay ng Apostol Pablo ang kanyang buhay sa pagtatatag ng mga iglesia at paghubog sa mga mananampalataya sa kabila ng matinding pag-uusig. Ang bawat pinuno ay may kani-kanyang personalidad, kaloob, at pananagutan, ngunit mayroon silang iisang tiyak na katangian, ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sa makatuwid, ang biblical na pamumuno ay hindi nakalaan para lamang sa mga kura o pinuno ng iglesia. Tinatawag ng Diyos ang mga magulang na pamunuan ng kanilang pamilya, ang mga guro na impluwensyahan ang mga mag-aaral, ang mga namumuno sa negosyo na mamuno ng may katarungan, ang mga opisyal ng pamahalaan na mamahala ng matuwid, ang mga may-ari ng negosyo na isabuhay ang katapatan, at ang bawat mananampalataya na maging sugo ni Kristo. Saan man ilagay ng Diyos ang kanyang mga anak, tinatawag niya silang mamuno sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang katangian at pagpapaunlad sa kanyang kaharian. Ang ubod ng biblical na pamumuno ay ang pagkilala na ang lahat ng awtoridad ay sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ng Awit Kapitulo 75 versikulo 6 hanggang 7. Sapagkat ang pagtataas ay hindi mula sa silangan, ni mula sa kanluran, ni mula sa timog. Kundi ang Diyos ang hukom, siya ang nagbababa ng isa, at itinataas ang isa. Ang pamumuno ay sa makatuwid isang katiwalaan, hindi isang pag-aari. Ang mga pinuno ay mananagot sa Diyos sa kung paano nila ginamit ang impluwensyang ipinagkatiwala sa kanila.
Sila ay tinatawag na pastulan ng mga tao ng may katapatan, ipatupad ang katarungan ng walang kinikilingan, ipagtanggol ang mga mahihirap, ituro ang tunay na aral, at maging huwaran sa banal na pamumuhay. Ang pamumunong hiwalay sa katotohanan ng Diyos ay sa huli nagiging makasarili, ngunit ang pamumunong nakaugat sa kasulatan ay nagbubunga ng katwiran, pagkakaisa, kapayapaan, at paglago sa espiritual. Isa pang pundasyong katotohanan ay ang pamumuno ay hindi maihihiwalay sa karakter. Ang kasanayan ay maaaring magbukas ng mga pinto, ngunit ang karakter ang nagpapanatili ng isang ministeryo. Ang kaalaman ay maaaring humanga sa mga tao, ngunit ang katapatan ang nakakakuha ng kanilang tiwala. Binigyang diin ng Apostol Pablo ang katotohanan ito nang ailahad niya ang mga kwalipikasyon para sa mga matatanda at mga diakono sa unang Timoteo Kapitulo 3 at Tito Kapitulo 1. Bago talakayin ang mga kakayahan, tinugunan muna ni Pablo ang pansariling kabanalan ng pinuno, ang pamumuhay ng kanyang pamilya, ang kanyang mabuting reputasyon, pagpipigil sa sarili, at katapatan. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi lamang ang nagagawa ng mga pinuno kundi kung anong uri ng tao sila nagiging. Bukod dito, kinikilala ng mga biblikal na pinuno ang kanilang lubos na pagtitiwala sa banal na espiritu. Ang karunungan ng tao ay hindi sapat upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, baguhin ang mga puso, o isagawa ang gawain ng kanyang kaharian. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghintay sa ipinangakong banal na espiritu bago simulan ang kanilang ministeryo, Gawa Kapitulo 1 versikulo 8. Sa buong aklat ng mga gawa, pinagkalooban ng kapangyarihan ng espiritu ang mga mananampalataya ng karunungan, katapangan, unawa, at mga kaloob na espiritual na kailangan para sa mabisang pamumuno. Ang parehong espiritu ay patuloy na gumagabay sa mga pinuno ni Kristo ngayon. Ang aklat na ito ay binuo upang magbigay ng parehong teolohikal na lalim at praktikal na aplikasyon. Hangad nitong sagutin ang mga mahahalagang tanong tulad ng: ano ang layunin ng Diyos para sa pamumuno? Paano naiiba ang biblikal na pamumuno sa sekular na pamumuno? Anong mga katangian ang nagpapaiba sa isang makadiyos na pinuno? Paano dapat gamitin ng mga pinuno ang awtoridad nang hindi nagiging mapangdikta? Paano matutukoy ng mga pinuno ang kalooban ng Diyos sa mahihirap na desisyon? Anong mga prinsipyo ang gumagabay sa malulusog na iglesia at ministeryo? Paano makapagpapaunlad ang mga pinuno ng darating na salinlahi ng mga tapat na lingkod? Paano dapat impluwensyahan ng mga Kristiyanong pinuno ang kultura habang nananatiling tapat sa kasulatan? Ang bawat kabanata ay pinagsasama ang maingat na biblikal na pagpapaliwanag, teolohikal na pagninilay, kasaysayang konteksto, praktikal na mga prinsipyo ng ministeryo, at aplikasyon sa tunay na buhay. Ang mga susing talata mula sa Lumang at Bagong Tipan ay tatalakayin upang makabuo ng isang komprehensibong pagkaunawa sa disenyo ng Diyos para sa pamumuno. Ang mga pag-aaral sa mga salitang Hebreo at Griego, kung kailangan, ay magpapayaman sa pagkaunawa ng mambabasa sa biblikal na teksto, habang ang mga praktikal na halimbawa at mga tanong sa pagninilay ay hihikayat sa pansariling paglago at pagiging mabisa ng ministeryo. Higit sa lahat, hangad ng aklat na ito na luwalhatiin si Hesukristo bilang ganap na pinuno. Ang bawat tapat na pinuno ay una sa lahat isang tapat na tagasunod ni Kristo. Ang pinakalayuni ng pamumuno ay hindi pansariling pagkilala kundi ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang pagpapatibay sa iglesia, at ang pagbabago ng mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa iyong paglalakbay sa mga pahinang ito, naway hayaan mo ang Diyos na hubugin ang iyong puso bago patibayin ang iyong mga kamay. Naway ang iyong pamumuno ay mamarkahan ng pagpapakumbaba sa halip na kapalaluan, pananampalataya sa halip na takot, pagsunod sa halip na sariling kagustuhan, at pag-ibig sa halip na makasariling hangarin. Kung tinawag ka man ng Diyos na pamunuan ng isang pamilya, kongregasyon, ministeryo, silid-aralan, negosyo, o komunidad, naway yakapin mo ang kanyang tawag ng may katapangan at pag-asa sa kanyang biyaya. Naway ang aklat na ito ay manghikayat, humamon, at magkaloob sa iyo ng kakayahan upang maging uri ng pinunong inilarawan ng Apostol Pedro. Ni maging parang mga Panginoon sa mga ipinagkatiwala sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawon. At pagkahataw ng punong pastol, ay tatanggap kayo ng putong ng kaluwalhatian na hindi masisira. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 3 hanggang 4, KJV. Naway palakihin ng Panginoon ang bagong salinlahi ng mga tapat na pinuno na namumuno ayon sa pamamaraan ng Diyos,
lumalakad sa katotohanan, naglilingkod ng may pagpapakumbaba, naninindigan ng may katapangan, at nag-aalaga sa kanyang bayan taglay ang puso ng punong pastol, si Hesukristo. Ang panimulang ito ay nagbibigay ng matibay na teolohikal na pundasyon para sa ibang bahagi ng aklat at natural na tumutulay patungo sa Kabanata 1, ang teolohiya ng pamumuno, kung saan sisimulan nating talakayin ang disenyo ng Diyos para sa pamumuno, pamumuno bago ang pagkakasala, pamumuno matapos ang pagkakasala, pamumuno sa planong pantubos ng Diyos, at si Hesukristo bilang ganap na pinuno, kasama ang detalyadong nagpapaliwanag na aral, mga sanggunian ng kasulatang KJV, mga pag-aaral sa salitang Hebreo at Griego, kasaysayang pinagmulan, mga praktikal na aplikasyon, at mga tanong sa pagninilay. Amen. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli nating pag-aaral. Ako si Pastor Jeff Flores nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.